ng Mateo chapter 19. Mateo chapter 19 verse 16 to 25. Yung title po natin, Ligtas na ba ako? Amen? So, tanungin natin ang sarili natin. Ligtas na ba tayo? Sureball na ba tayo? Or 100% na sigurado tayong ligtas na ba tayo? Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo mga kapatid, kung babasahin po natin to, actually, nai-preach ko na po to sa Korea. Pero hindi ko po alam bakit wala po yun sa YouTube channel. So ito po yung binigay ng Panginoon. Hindi dahil wala doon, kundi ito yung binigay ulit ng Panginoon para sa atin na bilang mensahe niya. Na kung saan nakapupulutan ng aral na ito'y tanggapin natin bilang pangungusap sa atin ng ating Panginoon. So nabasa naman natin na kung saan, kung mapapansin po ninyo, nagtanong ang isang binatang mayaman na kung paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So lahat naman tayo, naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan. Pero itinuro ng ating Panginoong Yesus, kung babasahin nyo at iintindihin yung pagkakasunod-sunod ng pattern, kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mas maunawaan natin mabuti kung paano ba tayo lalakad sa ating buhay pananampalataya. So una, nagtanong yung mayaman na kung saan, paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So sinagot naman siya ng ating Panginoon, excuse me po kasi inuubo po ako. So patigil-tigil po yung pagsasalita ko. So nagtanong ang binata, paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So sinabi naman ng Panginoong Yesus sa kanya na sundin niya ang kautusan ng Diyos. So sa atin, sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, sa umpisa, andun yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, andun yung pagsamba natin, nag-a-attend tayo ng gawain sa simbahan. So nag-uumpisa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Yesus yung patungkol sa kautusan. So sa pakikinig ng salita ng Diyos, sinabi ng ating Panginoong Yesus yung mga bagay na dapat gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Ibig sabihin, andun yung pagpapaunawa patungkol sa kasalanan, patungkol sa mga bagay na ayaw ng Diyos, at patungkol naman sa mga bagay na dapat mong gawin upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang nais ng Panginoon. First step, ipaunawa muna sa iyo yung patungkol sa kasalanan. So after nun, yung sinabi ng ating Panginoong Yesus yun, sinabi ng binata, ginagawa ko na po yun. Ano pang kasunod? Ano pang next? So after mong malaman yung mga bagay na patungkol sa mga ayaw at gusto ng Panginoon, dito naman papasok yung surrender. Ano yung surrender na yan? Yun yung repentance. So papasok na doon yung repentance na kung saan yung sinabi ng ating Panginoon, upang maging ganap ka sa harapan ng Diyos, kinakailangan isurrender mo muna ang iyong kayamanan. So yun yung repentance. So after mo mag-surrender sa Panginoon, anong kasunod na sinabi ng Panginoong Yesus? Follow me. Sumunod ka sa akin. So, since tayong lahat ay Kristiyano na, nagsisimba tayo, di ba? Umaasa tayo na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo Kristiyano eh. Kaya nga tayo nagsisimba. May purpose ang lahat kung bakit tayo nagsisimba. Hindi ka lang nagsisimba na walang dahilan. Hindi ka nagbibigay sa Panginoon na walang dahilan. Ibig sabihin, nandito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kasi nga, may dahilan. Nagnanais ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ng isang batang mayaman. So, after natin, kaya lang, ang problema kasi, Kristiyano tayo. Pumasok tayo, naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo dumadaan sa proseso na gusto ng Panginoon. Nananatili lang tayong listener. Nananatili tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kung tatanungin tayo, ligtas na ba ako? Ligtas ka na ba? Naghahangad ka ng buhay na walang hanggan, pero hindi mo nilalakad yung proseso na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ko naman po na, katulad ng isang binatang mayaman, lahat po tayo, naitanong na rin ba natin sa ating Panginoon, na kung saan
Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sino na nagtanong po sa inyo, magsabi ng amen? Hindi niyo po naitanong sa Panginoon kung paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Amen. Dalawa lang? Never niyo pong na-ask sa Panginoon? Kasi madalas po mga Kristiyano, once na Kristiyano na sila, activate na sa utak nila na magkakaroon talaga sila ng buhay na walang hanggan. Without following the standard na sinasabi ng Panginoon. Oo, nandun yung habag ng Diyos. Andun yung habag ng Panginoon. Pero para sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, nasusunod ba natin yung standard na sinabi ng ating Panginoon? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi ang daming mga Kristiyano, dekada ng mananampalataya, pero hindi pa rin nila nauunawaan kung ano bang kalooban ng Diyos magpahanggang ngayon. Hindi pa nila alam, basta ang alam lang nila, naniniwala sila, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pero kung tatanungin niyo ang Panginoon, Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi yung mayaman na siya pero ramdam niya sa sarili niya, may kulang. Hindi sapat yung kayamanan na meron ako para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, nag-ask siya sa ating Panginoong Yesus, ano bang dapat ko pang gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sa atin, as a Christian, sapat na yung pagiging Kristiyano lang. Sapat na yun. Hindi na tayo nag-ask sa ating Panginoon, Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang dami, hindi nag-ask ng ganyan. Kasi nga, sa sarili na, sure ball sila, may buhay na walang hanggan. Pero kung tatanungin mo ang Panginoon, sasabihin sa iyo yung mga bagay. Una sa lahat, tatanungin sa iyo, nakikilala mo ba ako? Siyempre, sasabihin natin, yes, Lord, kilala kita, Jesus Christ. Alam mo ba kung ano yung nasa puso ko? Hindi natin alam. Alam niyo kung bakit? Tatanungin kayo ng Panginoon, anak, nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi. Hindi tayo nagbabasa. Kung minsan nagbabasa tayo, pero walang pumapasok sa puso natin kasi nga, hindi yun yung desire natin . Kung yung bagay na mahal mo, ibubuhos mo yung buong pagmamahal mo. Kung mahal mo ang Panginoon, ibubuhos mo yung buong puso mo dito sa pagbabasa ng Bible. Once na nandun yung pag-ibig mo sa pagbabasa ng Bible, ramdam mo sa bawat binabasa mo, umiiyak ka, tumatawa ka, andun yung emotion mo sa bawat pagbabasa mo ng Bible. Pero bakit walang feelings? Kasi ginagawa mo lang dahil sinabi. Dahil required. Para lang masabi na ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Pero ang totoo, kahit binabasa po natin ang Bible, ang tanong, namumuhay ba tayo sa salita ng Diyos? Kasi yun yung required ng ating Panginoon . Sinabi niya, sumunod ka sa akin. Sinabi niya pa na, mamuhay ka sa kautusan ng Diyos. So malinaw po, na once tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan natin mamuhay sa salita ng Diyos. Yan ang malaking problema ng marami ngayon. Bilang mga pananampalataya. Marahil ang iba sa atin, tinanong na yan, Lord, di ba? Tinanong, same question, ano bang gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So sumagot ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa verse 17? Ang sabi niya, ngunit kung nais mo lang naman, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. So malinaw. Malinaw ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus na mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Yun po ang sabi niya. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang sakit ng mga Kristiyano. Hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Namumuhay as a Christian, pero hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Naniniwalang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, pero hindi namumuhay sa salita ng Diyos.
Yan po ang sakit na marami sa atin bilang mga mananampalataya. So, para mas maunawaan nating mabuti yung nais ng ating Panginoong Yesus na sinabi niya kasi sinabi niya na yung ibig niya kasi sabihin, kinakailangan mong lumakad sa daan ng Diyos. Lumakad ka sa daan ng Diyos hanggang makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi niya, pero hindi niya sinasabi, mga kapatid. Hindi niya sinasabi na magkakamit ka ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kautusan. Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoong Hesus, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Kasi nga, yung kautusan ng Diyos, ito isang daan o mapa para nang sa gayon makapamuhay tayo ng maayos o naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ko po sa inyo, kung babasahin po natin ang Bible, mauunawaan natin mabuti kung ano nga ba yung kasalanan. Kung babasahin natin mabuti, mauunawaan natin mabuti kung ano nga ba ang karakter ng Diyos. Maunawaan natin mabuti kung ano bang ayaw at gusto ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Bible. Kaya nga nire-require ng ating Panginoong Yesus, sinabi niya, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Para mas maunawaan po natin mabuti ang sinasabi ng Panginoong Yesus, halimbawa, naligaw tayo. Naligaw tayo, may hinahanap tayong isang lugar. Sige, sabihin po natin Jollibee. O kaya, sabihin na lang natin, hinahanap natin yung si Brother Vincent, yung bahay niya. So, napagtanungan natin yung tao, boss, saan po yung bahay ni Vincent? Alam niyo po ba? Dire-diretso ka lang dyan. Tahakin mo yung dire-diretso na yan. Pagdating mo ng dulo, andun, makikita mo yung bahay ni Vincent. Ganon din po ang Panginoon. Ganon din sa paglakad natin sa pananampalataya. Lumakad ka ng diretso, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Sa dulo nun, matatagpuan mo ang buhay na walang hanggan. Pero, sa dulo nun, yung susi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang kautusan ay mapa kung paano tayo lalakad papuntang buhay na walang hanggan. Pero, ang susi pa rin naman sa buhay na walang hanggan ay si Jesus Christ. Amen. Kaya nga sinabi niya sa binatang mayaman, once na nalaman mo na ang kautusan ng Diyos, sinusunod mo naman pala ang kautusan ng Diyos, after mong isurrender lahat ng iyan, and the next, kinakailangan ka mag-follow sa akin. Kasi sa pag-follow mo sa akin, doon sa dulo, andun ako. Ako ang daan para makapunta ka ng langit. Marami po sa atin ng ganyan. Nananampalataya kay Jesus, andun sa dulo si Jesus. Pero yung Word of God, hindi po natin isinasabuhay. Kaya nananatili tayong nasa dulo. Yan po ang sinasabi ng Panginoon na kung saan may nauna na mahuli. At may nahuhuli na mauuna. Kasi nananatili kayo nag-i-stay diyan. Nananampalataya tayo dulo to dulo. Paano kayo marireach ng ating Panginoon? Na-reach, ginawa na nga ng Panginoon Nag-alay na siya ng dugo na sa gayon, makalapit kayo sa presensya ng Diyos. Inilapit na tayo ng Panginoong Yesus sa presensya ng Diyos. Pero bakit ayaw natin lumapit? Ginawa na ng Panginoon yung krus niya mismo. Ginawang tungtungan sa bangin ng sa gayon. Kahit na hindi tayo karapat-dapat. Kahit na tayo makasalanan na dapat mapuntang impyerno, pero yung krus mismo ni Jesus Christ ang naging tungtungan upang tayo makalapit sa presensya ng Diyos, pero hindi tayo lumalapit. Ang hangad po natin ay buhay na walang hanggan. Gusto natin mula from number 1, tatalon tayo doon sa pintuan ng langit. Ni hindi man lang tayo nagpakahirap na dumaan sa nilakad ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po ang ating Panginoong Yesus, kung babasahin po ninyo ang Biblia, from the zero, mula sa zero, nilakad niya papuntang langit. Anong dinaanan ng Panginoon? Mula sa sabsaban pinanganak siya, mula sa pagiging mahirap, mula sa pag-uusig, pinagdura-duraan siya, binugbog siya, mula hanggang sa pagkapako sa krus. Hanggang sa mamatay siya. Dinaanan niya lahat ng yun. Pero tayo ayaw nating daanan yun. Ang gusto natin, instantly, buhay na walang hanggan. Instantly,
Gusto natin buhay na walang hanggan, instant, na walang, kumbaga easy ang buhay na walang hanggan para sa atin po mga kapatid. Kung si Jesus Christ nga nagpakahirap, tayo pa kaya? Sabi nga niya, di ba? Makiayon ka, makibahagi ka sa paghihirap na dinanas ni Jesus Christ. Nang sa gayon, makihati ka sa karangalan ng ating Panginoon. Pero ayaw po natin yung mga kapatid. Ayaw natin yun, ang gusto natin, katulad ng isang mayaman, gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan, pero ayaw nating sumurrender. Ayaw nating mag-repent. Ayaw nating sumunod kay Jesus Christ. Dito lang ako. Pag dumating ka, bigyan mo na lang ako ng buhay na walang hanggan. Ipaalam mo na lang kapag darating ka na. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Maging handa ka sa pagparito ng ating Panginoon. Yung tunay na lingkod, nagbabantay siya mula umaga hanggang gabi. Kahit madaling araw, nakaantabay sa pagparito ng kanyang Panginoon. Pero tayo, easy lang. Easy, busy pa ako, Lord. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong gustong gawin, Lord. Basta, alalahanin mo ko. Para bang yung katulad ng naipako sa krus kasabay ni Jesus Christ, alalahanin mo ko. Kapag ikaw ay nag-ahari na. Pero hindi ganoon, hindi tayo katulad ng naipako sa krus. Hindi po ganoon ang mangyayari sa atin na sasabihin natin kay Lord, Lord, alalahanin mo. Ako kapag nag-ahari ka na ha, basta ako dito, naghihintay lang, basta busy pa ako eh. Ang dami ko pang pinagkakabalahan. Uunahin ko pa ba yung mga bagay na ganyan? Abala na nga ako sa pamilya ko, abala pa ako sa business ko, abala pa ako sa trabaho ko. Ang dami kong pinagkakabalahan, Lord. Uunahin ko pa ba yung mga bagay na ganyan? Alam mo naman, Lord, naunawaan mo na may mga bagay-bagay na yan. Di ba? Diyos ka na mahabagin. Diyos ka na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ganun. Yun po ang gusto natin. As a Christian, marami po ang sakit. Hindi po namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya hindi nagbubunga sa pananampalataya, mga kapatid. Ang dami po, magagaling. Ang galing. Sobrang galing sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sobrang galing nila kung magpaliwanag. Ang dami ko na pong nakausap na ganyan. Napakagaling nila magpaliwanag. Mas magaling pa sila kaysa sa akin. Pero kung makikita mo ang buhay po nila, yung kagalingan nila, hindi nila isinasabuhay. Kaya nga nasabi sa aklat ng Roma, isabuhay mo muna. Ikaw muna, i-rebuke mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Kasi nga, kahit gaano ka kagaling sa pagsasalita ng salita ng Diyos, kung sa sarili mo hindi mo ina-apply salita ng Diyos, walang kabuluhan. So tayo mga kapatid, gusto natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. So gusto ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya. After mong danasin yung mga proseso na yan, kaya nga nag-uumpisa ang pagbabago sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen. Ang bunga ng pakikinig ay pananampalataya. So, paano papasok ang pananampalataya kung hindi mo narinig ang salita ng Diyos? Imposibleng humarap ka sa pader at sabihin mo sa Diyos na nananampalataya ako. Hindi nagsasalita ang pader. Kinakailangan pakinggan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo nagsisimpa. Kaya nga po tayo nag-i-evangelize. Kaya nga po tayo nag-share ng gospel. Nang sa gayon, ang mga taong makapakinig ng salita ng Diyos ay magkaroon sila ng pananampalataya. Amen. So kahit nagsabi ang Panginoong Yesus doon sa mayaman, sinabi na niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, hindi pa rin niya tinanggap. Ang gusto niya lang, para siyang bata, basta gusto ko, buhay na walang hanggan, yun ang gusto ko. Ayoko na sinasabi mo, basta ang gusto ko, ang masusunod. Diba ganun po tayo? Tayo ang nasusunod. Tayo yung master. Na dapat sana ang master po natin ang ating Panginoong Yesus. Ang master natin na dapat ang nagkokontrol sa atin si Holy Spirit. Pero tayo mismo yung master. Hindi pwede. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako available. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako pwedeng magsimba. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako manunumbalik sa iyo. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako magpe-pray. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako maglilingkod. Tayo ang master.
sa atin yung desisyon. Although na nilikha tayo ng Diyos na may sariling desisyon. Pero kapatid, binago na po tayo. Nag-alay na ng dugo ang ating Panginoong Jesucristo. Tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Binili niya tayo sa halaga ng kanyang dugo. Yun po yung sinasabi sa Korinto. Na kung saan, hindi ka na mamumuhay sa sarili mo. Kundi mamumuhay ka para sa Diyos. Yun po ang sabi ng Korinto. Na kung saan, once na inaccept mo ang salita ng Diyos, once inaccept mo si Jesus Christ, yun na yung umpisa ng takbuhan mo. Sa mga tao sa salibutan, huwag mong ikumpara ang sarili mo. Dahil sa mga tao sa salibutan, wala pa ang kautusan ng Diyos sa kanila. Kaya nga hindi nila itinuturing na kasalanan lahat ng mga ginagawa nila. Hindi kasalanan ng mangolonya, hindi kasalanan ng pumatay, hindi kasalanan ng magnakaw, hindi kasalanan lahat ng mga bagay na iniisip mo. Huwag mong sabihin, bakit sila, hindi. Ikaw na tumanggap kay Jesucristo. Binago ka na ng Panginoon, hindi ka na mamumuhay sa sarili mo, kundi para kay Kristo na. Amen. Kapag tinanggap nila si Kristo, mamumuhay at marirealize nila ang kanilang kasalanan, hindi na nila gagawin ang kasalanan na iyon. Ibig sabihin, nabago na sila ng Panginoon. Amen. Pero tayo mga kapatid, as a Christian, ilang taon na po tayo? Ilang taon na tayong mananampalataya? Matagal na. Sis Ethel, ilang taon na po kayong mananampalataya? Di sumasagot si Sis Ethel. Ikaw, Brother Vincent, sa palagay mo, ilang taon ka na? So, ang tatagal. Ang tagal na bilang mananampalataya, di ba? Tipid na daw. Maraming taon. So, ibig sabihin, dapat nagpa-process na tayo. Nagpa-process na tayo. Kaya nga, pinanggit dito sa Biblia, hindi tayo dapat maging baby sa pananampalataya. Amen. Once na in-accept mo si Jesus Christ, dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Ang buto ho, hindi pwede manatiling buto kapag itinanim mo. Kinakailangan tutubo yan. Uusbong muna, magkakadahon. Tapos, pag nagkadahon na magkakasangat, mamumulaklak. Pagkatapos ng bulaklak, magkakabunga. At yung bunga na yung malalaglag mula sa lupa. At yung mga bunga na nalaglag sa lupa ay tutubo. So, nag-grow. Tayo, nag-grow ba tayo mga kapatid? Andito pa lang tayo sa step na kung saan nakikinig pa lang tayo. Nandito pa lang tayo sa step na kung saan dekada na miyembro pa lang tayo. Upuan nang nagre-reklamo. Ang tagal mo na nakaupo dito. Ni minsan hindi mo pa naisip na tumayo at maglingkod na sa Diyos. Mag-ministry ka na. Yung upuan na po nagre-reklamo. So tayo mga kapatid, nasa proseso ba tayo? Nasa proseso pa lang tayo ng pakikinig ng Word of God. Hindi pa tayo humahantong sa proseso ng pag-surrender. Alam niyo po yung pag-surrender? Yung repentance. Once na nag-repent ka na, yun na yung isimula ng bagong buhay mo. Amen. Alam niyo po si Brother Vincent, paano po siya nabago? Hindi sa fishing, kundi sa salita mismo ng Diyos. Amen. Doon siya nabago. After niya makinig ng salita ng Diyos, na next step is repentance. After niya mag-repent, doon mo na nakita na kung saan nag-i-start na siyang mangaral ng salita ng Diyos. Ganon yung proseso na sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero tingnan niyo yung sarili niyo. Nasa proseso ba tayo na kung saan yung standard ng Panginoon ay nasusunod? O yung standard lang po natin as a Christian? Pero, naghahangad ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Masasabi niyo yan kayo mismo. Suriin ninyo ang sarili niyo kung nasa standard ba kayo ng Panginoon o standard niyo lang yan. Kasi, Christian, mula pagkabata, automatic na yan, may buhay na walang hanggan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na kung saan yung dugo po nila
ay mga sagrado at mga dugo po nila is parang mga maharlika. Bit-bit nila yung dugo ng kanilang mga magulang as a Christian. Sa paglaki nila, proud sila as a Christian. Pero tayong mga kapatid, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Dahil yan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus na po nagsasabi niyan. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang kautusan ay hindi daan para tayo magkaroon ng buhay. Ito isang daan lamang upang matagpuan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang daan upang tayo ay makalakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa dulo nun ay susi pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, di ba, follow me, sumunod ka sa akin. Pagkatapos mong gawin lahat na yan, na isinurrender mo na lahat, sumunod ka sa akin. Kasi nga, papunta ako sa langit. Kung saan yung kayamanan mo, andun din yung puso mo. Dahil nga yung mayaman, yung puso niya, nandun lang sa kayamanan niya. So, hindi siya nag-follow kay Jesus Christ. Kayo, nakikinig kayo dito, alam ko, ang kayamanan niyo si Jesus Christ. Pero ang tanong, naisurrender na ba ninyo? Kasi once na naisurrender na ninyo yan, susunod na yan, magpa-follow kayo kay Jesus Christ. So, sinasabi ng ating Panginoon, kahit na sumusunod kayo sa salita ng Diyos, hindi katulad ng mga Pariseo. Dahil ang gusto ng Panginoon, habang ikaw ay nagpapalo kay Jesus Christ, maniwala ka sa dulo nun, naghihintay ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya mismo ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Kaya nga sinasabi sa John chapter 14 verse 6, di ba? Sikat na word din to. Sabi niya, di ba? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw na si Jesus lang ang daan. Although na sinabi ni Jesus sa binatang mayaman, sundin mo ang kautusan ng Diyos kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi niya sinabi na sa pamamagitan nun, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kundi, susundin mo, katulad ng isang halimbawa, tahakin mo yung daan ng kautusan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Jesus, ako yung daan, ang buhay at katotohanan. Tatlo yun. Kung babasahin po natin yung kwento na yung tatlo yun. Dito rin may papasok natin yung daan, ang buhay at katotohanan. So, saan yung katotohanan? Yun yung preaching na kung saan ipapaliwanag sa iyo ng Panginoon yung katotohanan at yung kasinungalingan ng demonyo sa mundong ito. Ano yung daan? Yun yung daan na kung saan tatahakin mo na yung buhay sa salita ng Diyos. Ano yung buhay? Si Kristo. Kung babasahin mo lang yun, maunawaan mo mabuti yung sinasabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 14 verse 6. Dito mismo sa kwento ng mayaman. Doon mismo, nandun yung pattern na yun. Yung buhay, katotohanan. Diba? Dahil sa atin, ang gusto lang natin buhay. Buhay na walang hanggan. Wala dito. Wala dito yung salita ng daan. Tsaka yung katotohanan. Wala. Nakikinig lang tayo ng preaching. Nagsisimba lang tayo. Walang paglago. Kaya nga, bago ka makarating ng langit, kinakailangan mo muna mag-follow kay Jesus Christ. Si Mateo nga, maniningil na buwis. Anong sabi lang ni Jesus? Follow me. Sa mga apostol na mangingisda, follow me. Isang salita lang. Follow me. Sumusunod sila. Pero tayo, ang tagal na nating tinatawag ng Panginoon. Vincent, follow me. Follow me muna. I-follow mo na ako, pero sinusurrender ba natin? Hindi. Hindi pa rin natin masurrender. Hindi lang yung salita mismo, hindi lang si Jesus yung pinapalaw natin, mga kapatid. Yung salita mismo, hindi natin maipalaw. Yun nga yung sinasabi ko sa inyong katotohanan. Hindi nyo kayang i-follow yung katotohanan. Hindi nyo kayang i-follow yung daan. Ang kayang i-follow nyo lang yung buhay. Si Jesus Christ. Pero paano kayo makakarating ng dulo nga? Kung hindi nyo dadaanan yung 1 mula sa 0 hanggang 99.
Kung nasa 100 si Jesus Christ, tatalon kayo, hindi pwede. Daanan nyo muna yun. Lahat ng yun, daanan nyo. Kaya nga, nag-umpisa, daan, katotohanan at buhay. Marami sa ating Kristiyano, mananampalataya kay Jesus. Naniniwala sila sa Ama, naniniwala sila sa Holy Spirit, pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit? Para sa kanila, sa sariling pananaw, sa sariling pananampalataya, sa sariling paniniwala, sa sariling interpretasyon sa salita ng Diyos. Para sa kanila, sapat na yung at ganap na yung mga bagay na ginagawa nila upang masabi nila sa sarili nila na sila'y ganap na mananampalataya dahil sigurado kasi sila eh. Sigurado sila na magkakamit na sila ng buhay na walang hanggan. Ganon. Kaya kung bakit hindi na sila kinakailangan pa mag-follow sa salita ng Diyos. Bakit? Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi na rin kinakailangan mag-surrender. Kasi batay na rin sa kanilang interpretasyon sa salita mismo ng Diyos. Interpretasyon patungkol sa pananampalataya. So sabi ni Jesus sa binatang mayaman, kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Pero hindi tayo lumalakad po ng ganon. Hindi po tayo lumalakad. Lumalakad tayo sa sarili nating way. Or ibig sabihin sa sarili po nating daan. Sa sariling pamamaraan. Ganoon tayo namumuhay as a Christian. In the end, sa dulo nun. Sa dulo po nun, matatagpuan ba natin yung buhay na walang hanggan? Matatagpuan ba natin si Jesus Christ bilang susi upang tayo makapunta ng langit? Matatagpuan po ba natin yun? Andun kasi. Kasi kaya nga tayo lumalakad sa salita ng Diyos kasi nga si Kristo ang daan ng buhay at katotohanan. Pero what if kung namumuhay ka sa sarili mong pamamaraan? What if kung namumuhay ka sa sarili mong daan? Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya nga, sa dulo po nun, tanongin nyo yung sarili nyo, andun kaya si Jesus? Sigurado kaya? Kasi nga hindi natin nakikita ang Panginoong Yesus. Kaya nga sabi niya, di ba? Mapalad ang isang taong naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. So nakakasiguro ba kayo sa isang bagay na hindi nyo nakikita? Kung iisipin ko, nasa Tarlac kaya si Vincent? Andun kaya yung bahay niya? Kung pupunta ako doon, sigurado kayang nandun si Vincent. Bro, taga-Tarlac ka? Hindi. O di ba hindi? Kung dadaan ako sa sarili kong way, kung taga Bulacan naman pala si Vincent, ibig sabihin, nung hindi ko matatagpuan talaga doon si Vincent. Kung sarili kong way ang gagamitin ko. Pero kung sinabi ng pinagtanuhan ko, nasa Bulacan si Vincent, sigurado pupunta ako ng Bulacan. So tayo mga kapatid, kung sa sarili nating way, lalakad tayo, siguradong hindi niyo matatagpuan doon ang ating Panginoong Yesus. Pero namumuhay tayo as a Christian sa sarili po nating way. Kaya nga sinabi niya sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ito yung pamamaraan po natin mga kapatid. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito, dead end. Katulad po ng halimbawa ko. Kung taga Bulacan si Brother Vincent at pumunta ako sa Tarlac na alam ko sa sarili ko, taga doon siya at baka nandun siya, dead end na yun. Ibig sabihin, kamatayan. So, ganun din po tayo as a Christian, mga kapatid. Namumuhay tayo sa way, sa sarili nating pamamaraan. Although na alam po natin ang salita ng Diyos, lumalakad pa rin po tayo. Lumalakad tayo sa daan na alam nating practical. Practical po. Halimbawa na lang, yung mga may Bible po dyan, cellphone ang gamit. Bit-bit ang cellphone. Hindi mahiwa-hiwalay ang cellphone. Pero ang Bible naiiwan sa bahay. Nakakalimutan ang Bible. Tuwing magsisimba, okay na to cellphone. Practical eh. Mabilis lang.
Buksan mo lang yung apps, i-search mo lang, i-type mo lang, lalabas na yung bagay na kung saan hinahanap mo. Practical, di po ba? Napakabilis. So, practical na rin. Hahanapin na, magdi-devotion tayo. Hindi na tayo magdarasal sa Panginoon. Sasabihin natin, Lord, mangusap ka sa akin, ibigay mo sa akin ng salita mo. Mag-i-scroll po tayo niyan. Pagka-scroll natin, yung una nating makikita na Word of God, yun na yun. Imbis na buksan po natin ang Bible. Practical lagi ang ginagawa po natin. Sariling way. Sariling pamamaraan. Pero, sa pananaw po natin, ito isang mabuti. Mabuti. Pero ang dulo nun, kamatayan pala. Mga kapatid. Ang dami natin pinapakinggang preacher. Mabuti yan. Dahil maguguluhan ang utak mo. Siguradong sigurado, magiging halo-halo yung utak mo, yung pananampalataya mo sa dami ng pinapakinggan mo. Ba't di ka mag-ask sa Panginoon? Lord, mangusap ka sa akin. Gusto ko, special ako. Ikaw mismo magsasalita sa akin. Amen. Ang dami niyong pinapakinggan. Halo-halo na yan. May ube, may leche plan, may buko, kung ano-ano na. Iba-ibang karakter, iba-ibang variety. Hindi ba kayo sumasapat sa Panginoon? O hindi talaga ninyo natatagpuan ang Panginoon? Kasi once na natagpuan mo ang Panginoon, mag-i-steady ka dyan. Tingnan niyo si Brother Vincent. Kahit nasa Korea siya, bakit steady siya dito? Kasi dito niya natagpuan ang Panginoon. Amen. Pero kung magiging ano kayo, hindi pa rin sapat sa inyo. Maghahanap kayo. Hahanapin ninyo yung variety na gusto ninyo. Kaya nga sa huling araw, ang mga tao maghahanap sila ng mga preacher na kung saan gusto lang nilang marinig. Pero hindi. Huwag kayong maging maselan. Dahil ang salita ng Diyos is matalas. Masakit. Pero panatiliin ninyo. Sabi niya, magtiis kayo. Magtiis kayo. Tanggapin ninyo ang salita ng Diyos dahil ito yung totoong magandang balita. Amen. Manatili kayo. Huwag kayong huwag ninyong practical. Bubusugin ninyo sarili nyo. Hindi totoo yan. Ang dami niyong pinapakinggan, kapatid. Kasi ibig sabihin, hindi pa sapat. Yung pinapakinggan mo dito, hindi pa sapat. Kasi kung sapat na yan, alam niyo po, sa amin, pag nag-service kami, parang, pag nag-service na nakapag-repent na, nakaiyak na, tapos sasabihin nila, punta kami ng ibang simbahan, parang hindi sa pagmamalaki. Para bang sasabihin ko sa sarili ko, busog na ako eh. Ganun ba yung nararamdaman mo, Brother Vincent? Amen. Diba? Once na nabusog ka na, once na kumpleto na yung yung cycle ng pagsamba mo, nakapag-repent ka, nakapagsisikat, naramdaman mo, pinatawad ka na ng Panginoon, hindi mo na iisipin, ay punta pa ako doon sa kabila, tignan ko, baka ano pa yun. Baka meron pang klaseng preaching pa doon. Hindi. Sumapat ka na kay Jesus Christ. Iisa lang ang Diyos, di po ba? Amen. Kasi nakatingin tayo sa tao kaya hindi sumasapat. Pero kung natagpuan mo doon sa preaching na yun, ang Panginoon, mag-steady ka. Kaya nga sinabi ng Biblia, manatili ka. Manatili ka sa dati mong kalagayan nung ikaw ay tawagin. So kung saan ka tinawag ng Panginoon, doon ka. Maliban na lamang po, kapatid, kung ikaw mismo itinalaga na ng Panginoon bilang isang mangangaral. Magtatayo ka ng foundation yan. Pero alam niyo po ako, kahit na pumunta kami ng Gimje, kahit umuwi kami ng Pilipinas, yung foundation na kung saan, kung paano ko tinanggap yung salita ng Diyos, hindi nagbago. Kung ano yung napakinggan ko sa simbahan, na kung saan doon ko nakilala ang Panginoon, binitbit ko yan papuntang Gimje. Papuntang Pilipinas, hindi nagbago yung preaching. Amen. Ibig sabihin na natili pa rin ako sa Panginoong Yesukristo. Hindi nagbabago. So, sa buhay natin bilang mananampalataya, nagiging practical na po tayo katulad ng AI. Baliktarin niyo po yung AI. Makikita niyo doon 6.
At kapag yung 6 na yan, yung AI na yan, binaliktad mo magiging 6. At kapag yung 6 na yan, ginanyan mo, binaliktad mo yan, AI po yung lalabas. 666. So yung gumagamit po ng mga AI, practical na po yan. Puro kasinungalingan yung AI. So tayo, as a Christian, nagiging AI din tayo. Nagiging peke po tayo sa harapan ng Diyos. So ginagawa natin, practical, para mapagaan yung buhay natin, yung tipong hindi ka na maghihirap pa. Kasi madali sa Panginoon na sabihin, pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Pero hindi yung ginawa ng Panginoon. Ginawa niya, nagdanas siya ng hirap para ipakita yung tunay niyang pag-ibig para sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi sa salita, kundi sa gawa. Napapatunayan ng pag-ibig. Amen. Kaya ginawa yun ng Diyos para sa atin lahat. Pero tayo, pag sinabing salita ng Diyos, doon nagkakatalo yung pag-ibig natin. May pag-ibig ka nga kay Jesus, pero sa salita ng Diyos, hindi yun napapatunayan. Dahil mapapatunayan lamang yan kung susunod ka talaga sa salita ng Diyos. Kung iniibig mo ko, susundin mo ang salita ko. Amen. Ganun ang sabi ng Panginoong Yesus. Kung babasahin po natin ang aklat ng John, doon, talagang si Jesus, vocal doon, sa aklat ng John. Vocal siya sa lahat ng gusto niyang sabihin, yung damdamin niya. Pero dahil hindi natin binabasa ang Bible, hindi natin alam yung damdamin po ng ating Panginoong Yesus. So mga kapatid, isipin po natin, lumalakad tayo yung tipong hindi ka na mag-i-effort. Yung bagay na kung saan alam mong mabuti at madali, pero alam mo sa sarili mo, dinadaya mo ang Diyos. Alam mo yan sa sarili mo, na dinadaya mo lang ang Diyos. Pero dahil nga gusto mo maging practical at pwede na yan, gagawin mo iyan. Pero kapatid, yun ba ang kalooban ng Diyos? Yun ba ang gusto ng Panginoon? Kaya nga nasasabi po natin mga kapatid maraming Kristiyano nagsasabi nito. As a Christian, ano yung sinasabi po nila? Naiintindihan naman tayo ng Diyos. Madalas po natin gamitin yung term na yan. Kapag may bagay tayo na alam nating mali, na alam nating na hindi sigurado, pero ipupush po natin, tapos sasabihin natin sa Diyos, naiintindihan naman tayo ng Diyos. Di po ba practical? Para lang mapagaan, para lang maging okay sa buhay natin, ginagawa natin, yung way po natin, yung sarili nating standard. So, kasi alam natin na hindi ito yung kalooban ni Lord. So, ginagawa natin, sinusubukan nating dayain si Lord. Sinusubukan natin kung saan pinapaniwala natin yung sarili po natin na naiintindihan po tayo ng Diyos. So, nakikita ng Diyos yung nilalaman ng puso mo. Alam ng Diyos kung ikaw ay hindi totoo o dinadaya mo lang yung sarili mo, dinadaya mo lang yung Diyos. Nagkukunwari ka lang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, lumakad ka sa daan ng kautusan, lumakad ka, mamuhay ka sa salita ng Diyos. Pero sa sarili po nating way, sinisikap natin na gumawa ng alternative way na alam nating mabuti naman. Pero kung ikukumpara mo sa salita ng Diyos, hindi siya. Hindi siya pasado. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, sa daan ng Panginoon kad lumakad. Kaya nga sabi niya sa Mateo chapter 7, verse 13 to 14, ang sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Kasi nga gusto nating alternative way. Kaya nga kung saan ka mas mapapadali, saan mo may pupush yung bagay na gusto mo, doon ka. Kasi nga doon maluwang ang daan at doon papunta sa kapahamakan. Pero ano sabi niya, makipot ang pintuan, makitid ang daang papunta sa buhay na walang hanggan at kakaunti ang nagdaraan.
Ayaw po natin, di po ba mga kapatid? Nang nahihirapan, ayaw natin sa makipot na pintuan. Kaya dun sa mas maluwang na alternative na mas mapapagaan ang buhay pananampalataya. Ganun tayo. Gusto natin ang buhay na walang hanggan, pero ayaw nating lumakad sa salita ng Diyos. Kasi nga para sa atin, ang hirap, ang kipot. Alam niyo po kung bakit sinabi niya makipot? Kasi nga, lahat ng bagay na pinapahalagan mo sa buhay mo, ikaw lang ang dapat makadaan doon. Isusuko mo lahat. Wala, ikaw lang, bit-bit mo lang yung sarili mo sa makipot na pintuan. Kailangan ko ng rice cooker, baka kinakailangan ko magsaing doon. Hindi kasya doon. Kinakailangan mo ng pera, hindi kasya doon kasi walang tindahan sa pupuntahan mo. Pagsubok ang daraanin mo. Mga pagsubok at pag-uusig. Yun, ang daraan mo sa daan na makipot na pintuan. Hindi mo iisipin yung mga bagay na luho. Hindi mo iisipin yung mga bagay na kung saan sa pansarili mo. Lumalakad ka para sa Panginoon. Amen. Kaya lang, ayaw po ng mga tao yan. Ayaw ng mga Kristiyano ang ganyang klaseng pamumuhay. Kaya nga, alternative, dito tayo sa maluwang na pintuan, tsaka natin gamitin yung term na kung saan mauunawaan naman tayo ng Diyos. Di po ba? Kaya nga, tanungin ninyo, sarili ninyo, ligtas na ba ako? Kung sakali man tawagin ako ng Panginoon, kung sakali man dumating yung rapture day, ligtas na ba ako? Gayong dumadaan ako sa alternative na way, na kung saan ang dulo nito ay kamatayan at kapahamakan. So tayo mga kapatid, ayaw po natin nare-rebuke, di po ba? Kasi ayaw po natin ng masikip na pintuan. Ayaw nating itinatahama, di po ba? So dadaan tayo sa maluwang na pintuan. Doon tayo dadaan kasi nga yun yung way na gusto po natin. So tayo mga kapatid, kaya nga hanggat pwede gagawin po natin yung paraan. Gagawin natin sa sarili nating way hanggat makalusot, gagawin po natin. Hanggat kaya na makalusot sa harapan ng Diyos, gagawin natin para lamang masabi natin na bumuhay tayo sa salita ng Diyos. Masabi natin na sumusunod talaga tayo as a Christian. So, marami pong mananampalataya na tinanggap si Jesus. Napakaraming mga mananampalataya na naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Pero marami po sa mga mananampalataya ang hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Naniniwala sila na may impyerno. Naniniwala sila sa buhay na walang hanggan, pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi sila namumuhay. Paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid? Kung hindi po tayo mamumuhay sa salita ng Diyos. Kung hindi natin mararanasan yung salita ng Diyos. Paano natin mararanasan sa buhay natin si Kristo kung wala sa atin ang salita niya? Anong sinasabi ng ating Panginoon? Anong yung pinagpipilitin niya sa binatang mayaman? Sabi niya, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Ito na po yung Bible. Amen. Hindi na bababa si Jesus Christ para mag-preach sa'yo. Isinulat ang Biblia. Nang sa gayon, malaman mo kung paano ka mamumuhay sa salita ng Diyos. So tayo mga kapatid, namumuhay ba tayo sa salita ng Diyos? Namumuhay ba tayo? Amen? Amen. Mahirap mag-amen, di ba? Kasi alam natin sa sarili natin na hindi pa. Hindi pa sapat. Ang problema, paano natin susundin yung salita ng Diyos? Kung madalas, hindi naman tayo nagbabasa po ng Bible. Kung hindi natin ini-exercise yung preaching, hindi natin ini-exercise yung binabasa natin, paano natin masusunod yung salita ng Diyos? Kahit basahin mo ng basahin ng Biblia, kung hindi mo naman isinasabuhay, walang kwenta. Para ka lang nagbasa ng pocketbook. Walang buhay. Kumbaga, andyan ka lang. Katulad ng ano bang tawag doon sa na yon? Yung nagja-jogging ka, yung trading machine? Ano bang tawag doon? Treadmill. Treadmill? Basta yung nagja-jogging ka na hindi ka naman umaalis.
Ganon yung buhay sa Christian. Nagja-jogging ka, nag-exercise ka. Pero feeling mo, ang layo na ng tinakbo mo, pinagpapawisan ka na, pero hindi ka umaalis sa posisyon mo. Nagbabasa po tayo ng Bible, pero hindi natin sinasabuhay. Hindi tayo nag-moving forward. Paano natin makakamtan ng buhay na walang hanggan? Sa dulo. Kaya nga, sa dulo niyan, magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Pero, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Nagbabasa man tayo, hindi natin sinasabuhay. Yan ang malaking problema. So, may mga Bible tayo. Hindi natin binabasa. Kaya nga, madalas natin sabihin mga kapatid, pwede na yan. Naunawaan tayo ng... Dahil, hindi natin alam kung ano yung gusto ng Diyos eh. Pag nireview ka dyan, magagalit ka, sigurado. Bakit ka nagagalit? Kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Una sa lahat, hindi mo binasa. Kaya ka nagagalit. Alam niyo po, sa buhay na walang hanggan, akala mo sapat na. Sapat na yung pananampalataya na iyan. Pero hindi sapat. Hindi sapat na naniniwala ka lang sa ating Panginoong Yesus. Paano ka makakarating ng langit? Kung yung problema natin sa buhay na ito, hindi natin nararanasan si Jesus Christ. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, nagsisimba lang tayo. Hindi natin feel sa pagpasok pa lang ng simbahan. Wala na yung mindset mo na pumasok ako dito, kinakailangan lalabas ako. Nabit-bit ko yung pagpapala. Ano yung pagpapala na yun? Pera ba yun? Katugunan ba yun? Ang pagpapalang sinasabi ko sa inyo, nalalabas ka, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Once na pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, bit-bit mo yung pagpapala na kung saan makaka-enter ka ng langit. Amen. Umuwi kang pinatawad sa kasalanan. Pero kung pumasok ka ng simbahan, lumabas ka ng simbahan, wala kang bit-bit kahit ano. Kasi hindi mo intention na ma-meet ang Panginoong Yesus. Kaya nga sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung preaching, yung mga tao labas-masok lang sila sa simbahan. At yung preaching, labas-masok din sa tenga. Hindi tumutuloy sa puso. Nasa gayon, sana, sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig. Sana, nagpasabi pa ang Panginoong Yesus na sana pinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan. Di po ba? Ganun ang nangyari sa binatang mayaman. Kung sana, pinakinggan niya yung salita ko, kung sana nakinig siya sa mga salita ko, sa pagtutuwid ko sa kanya, sana pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Pero tayo mga kapatid, itong oras na ito, sikapin ninyo. Sikapin ninyo na ang bawat salitang maririnig nyo ngayon, itanim nyo sa puso nyo. Nang sa gayon, hindi sabihin ng Panginoong Yesus sa inyo, sana pinatawad ko siya sa kasalanan niya. Kasi nga, tumingin man sila ng tumingin, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakakita ni makakarinig. Kasi sinarado nila ang kanilang mga puso. Kahit sabihin yung kompleto kayo ng attendance ngayon dito, kung hindi nyo bubuksan ang puso nyo at hindi nyo tatanggapin ang salita ng Diyos, sana ang Panginoong Yesus na nagsasabi sa inyo, sana pinatawad ko sila sa kanilang kasalanan. Anong purpose kung bakit ka nagsisimba? Nandito tayo, nang sa gayon malaman natin kung ano ba yung pagkakasala natin. Katulad ng isang binatang mayaman, pumunta siya sa harapan ni Jesus, sinabi niya yung mga bagay na ito, pero hindi niya tinanggap. Umalis siya. Umuwi na malungkot na malungkot siya. Kayo, malungkot kayo, nagagalit kayo, di ba? Galit na galit kayo kapag sinasabi yung patungkol sa kasalanan. Pero dapat manatili kayo dyan. Manatili kayo, huwag kayong alis. Tanggapin ninyo. Para na sa gayon, mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga marami sa atin mga nagsisimba lang, labas-masok. Walang paglago sa pananampalataya. Kasi nga, paano sila lalago? Hindi naman pumapasok sa puso nilang salita ng Diyos. Kapag once na pumasok ito, next niya, isasabuhay mo salita ng Diyos. Kaya nga, sabi niya sa John chapter 6, verse 53 to 56, ito yung kagabi. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay
ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So yun yung gusto natin, di ba? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ang standard ng Panginoon, kinakailangan mo munang inumin at kainin ang kanyang laman. Yun yung ayaw po natin. At yun ang gusto ng Panginoon kung bakit tayo nagsisimba. Pakinggan mo at kainin ang salita ng Diyos. At inumin ang kanyang dugo. Yun yung repentance. Yun yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan na kung saan dadalisahin tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon itong mga kasalanan natin. Once na in-enter mo ang salita ng Diyos, kasunod nun yung dugo mismo ng ating Panginoong Yesus. Pero kung nire-reject mo ang salita ng Diyos, paano pa yung dugo? Kumain ka, nabulunan ka, iinom ka. Kumain ka, nabusog ka, siyempre iinom ka. Pero kung hindi ka naman kumain, uminom ka lang ng tubig, ibig sabihin nagdadayat ka niyan. Tubig lang. Huwag kang magdayat, kapatid. Hindi ka pwedeng mag-repent na hindi mo naunawaan ang kasalanan. Magsisisi ka sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Magsisisi ka sa isang kasalanan na hindi mo naman naunawaan kung anong kasalanan mo. Kinakailangan pakinggan mo muna. Kaya nga nabuo ang mga simbahan eh. Kaya nga nabuo yung pagpipreach ng gospel nang sa gayon ipaunawa muna. Kasi nga ang Diyos hindi madaya. Hindi niya sasabihin sa iyo, ikaw makasalanan ka. Mapupunta ka ng impyerno. Kaya nga sinabi ng Biblia, patas ang Panginoon sa kanyang paghatol. Hindi ko alam kung saan mababasa yan, baka sa Roma. Patas ang Diyos sa kanyang paghatol. Ibig sabihin, ng patas ang Diyos sa kanyang paghatol, ipinahayag niya ang kanyang salita. Ipinahayag niya yung patungkol sa kasalanan. So wala kang maisusumbat sa Diyos. Nasasabihin mo wala kang kasalanan. Meron kang kasalanan dahil ipinahayag sa iyo ng Panginoon. Hindi mo lang tinanggap. Hindi mo lang matanggap. Yan. Ang Diyos is patas. Kaya nga ipinipreach ang gospel. Nang sa gayon ang mga tao, magkaroon sila ng pangunawa patungkol sa kasalanan. Pero, what if kung hindi pinipreach sa simbahan? Paano malalaman ng mga tao na sila'y makasalanan? At paano nila malalaman na yung bagay na ginagawa nila is kasalanan? At paano naman sila magsisisi kung wala naman nagpapatotoo patungkol sa kasalanan? So paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi sila pinatawad sa kanilang mga kasalanan? Kaya nga ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo, ang mga taong ito ay mamamatay na hindi pinapatawad sa kanilang mga kasalanan. So bakit sinabi ng Panginoon yun? Kasi nga, mamamatay sila na naninindigan na sila'y mga Pariseo na hawak nila, ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang kautusan ng Diyos. So sila mismo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ganyan din tayo mga kapatid. As a Christian, pinanganak kang Kristiyano. Naniniwala ka na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Andun yung paninindigan mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ano sabi ng Panginoong Yesus sa mga ganyan tao na ayaw magsisi, ayaw tumanggap ng salita ng Diyos? Mamamatay kayong hindi pinapatawad sa inyong mga kasalanan. Bakit niya sinabi yun? Kasi nga, ipinapahayag ng Panginoong Yesus muna ang patungkol sa kasalanan. Nang sa gayon, doon papasok yung sinabi ni Jesus Christ na kung saan magsisi muna kayo tumalikod sa inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang karin ng langit. So, hindi tayo nagpipreach dito patungkol sa pagpapala. Kailan niyo po ako narinig na nag-preach, nag-ano po ng pagpapala? Wala. Wala. Hindi po ako nag-preach patungkol sa pagpapala. Kung ang hanap po ninyo ay pagpapala, wala po dito, sa Zoom na ito, ang pagpapala. Ang pagpapalang pinipreach ko po sa inyo is mag-repent kayo. Tanggapin nyo si Kristo sa buhay nyo. Tanggapin nyo si Kristo na bilang inyong personal na tagapagligtas. Isa buhay mo ang salita ng Diyos. Maging tapat ka hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ipipreach ko po sa inyo. Hindi pagpapala, word na pagpapala lang. Dito, maririnig mo dito, yung word na rebuking, yung word na kasalanan, yung word na repentance, lahat ng yan. Dito mo maririnig. Wala yung word na puro pagpapala, word na healing. Pagagalingin ka ng Panginoon once na nag-repent ka. Pagpapalahin ka ng Panginoon once na sumunod ka sa ating Panginoon. Pero pagpapala lang, wala po dito yun.
Dahil ang Panginoong Jesucristo, maging siya man hindi niya itinuturo ang ganung way. Ang way na itinuturo sa atin ng Panginoon, makipot na pintuan. Nang sa gayon, masala ka kung tunay ka ba talagang mananampalataya. Kung tunay ka ba talagang karapat-dapat na makapunta ng langit. So tayong lahat mga kapatid, sa buhay na ito, mamuhay tayo sa pananampalataya, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pero what if naniniwala lang tayo, pero hindi tayo namumuhay? Yan ang problema ng marami sa atin. Gusto mong buhay na walang hanggan? Akala mo sapat na yung pananampalataya. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, ang kumakain ng aking laman at kumiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa Kanya. So every time na ina-accept mo ang salita ng Diyos, every time na nagre-repent ka, si Kristo ay nananatili sa iyo. So, tignan mo yung puso mo. Kasama mo ba si Kristo ngayon? Gayong hindi ka naman namumuhay sa salita ng Diyos. Kasama mo ba si Kristo gayong hindi mo pa sinusurrender sa Panginoon yan? Kasama mo ba si Kristo gayong hindi ka pa nagganap, nagre-repent sa Panginoon? So tayo mga kapatid, alam niyo po yung sinasabi ni Jesus na yung mga katagang ito, nung habang sinasabi ng Panginoong Jesus, yung kataga na ako yung tinapay na nagbibigay buhay, kainin mo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Alam niyo po, habang pinipreach niya yung ganitong word, alam niyo po anong nangyari? Sa dami ng kanyang mga tagasunod, lahat sila nagsialisan. Kasi nga hindi nila may accept sa sarili nila na yung salita mismo ay napakahirap sundin. Ang hirap tanggapin ang salita na sinabi ni Jesus Christ. So anong ginawa nila? Tumalikod sila sa pananampalataya. Ganon din ang ginawa ng isang binatang mayaman dahil ang hirap ng sinasabi mo, ang hirap naman ng demand mo. Hindi ko yan kaya. So, ginawa ng isang mayaman, tumalikod. So, anong nangyari sa John chapter 6, verse 60? Narinig ito ng kanyang mga alagad. So, word na alagad, ibig sabihin tagasunod ni Kristo. At marami sa kanila ang nagsabing mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? Mga kapatid, kahit alam natin ang mabuti at masama, kahit alam natin yung salita ng Diyos, pero para sa atin napakabigat, di po ba? Mabigat kasi nga, mabigat para sa atin na sundin yung salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, magbigay ka. Ang hirap, di po ba? Mabigat para sa atin. Instead na magbigay, tatalikod tayo sa Panginoon. So, anong nangyari? Sa John chapter 6, verse 66 naman, mula nooy marami na sa kanyang mga alagad, mga tagasunod, marami na sa mga alagad niya ang tumalikod. So, nagsitalikuran na ang mga mananampalataya at hindi na sumama sa Kanya. Although na nagsisimba po tayo. Although na kompleto po yung attendance po natin. Every time na hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos, hanggat hindi mo sinasabuhay ang salita ng Diyos, nananatili kang malayo sa Panginoon. Nananatiling hindi mo kasama sa paglakad ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga marami sa mga Kristiyano ang ganyan, di po ba? Dahil sa salitahan ng Diyos, ay tumatalikod sila sa pananampalataya. Ang dami mga mananampalatayang tumatalikod sa pananampalataya. Sino po dito yung nakaranas na kung saan ma-rebuke at tumalikod? Sino po dito? Yung naranasan na gusto nang tumalikod sa pananampalataya. So nararanasan natin, di po ba? Naranasan natin na tayo ma-rebuke tapos gusto nating tumalikod na. Pero gusto nating dumaan sa sarili na lang nating way. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili ka sa makipot na pintuan. Huwag kang aalis dyan. Follow me. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, follow me. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tiisin mo yung rebuking. Dahil dyan ka mahahasa. Dyan ka magiging matibay. So, maging ako man po sa karanasan ko. Naranasan kong tumalikod sa Panginoon dahil sa rebuking. 3 buwan akong nagtago sa Panginoon. 3 buwan akong hindi nagsimba. Sa samahan ng loob ko sa sinabi ng doon sa preaching. So, 3 buwan akong nagtago. Sabi ko, hindi na ako magsisimba.
Para saan pang pananampalataya ko kung ganun din naman pala? So, maging ako man tumalikod ng 3 buwan. Nagtago ako sa Panginoon, kumakatok yung mga miyembro ko, pinupuntahan ako every Sunday kasi pinipick up kami sa bahay. So, nagtatago ako doon sa sa exit ng building. Kasi nga, doon sa exit ng building na yun, hindi ako makikita. Wala ako sa bahay. Kundi nandun ako sa exit, naririnig ko lang sila, kumakatok, tumatawag every Sunday. Sabi ko, tatalikod na ako sa Diyos. Tatalikod na ako sa paniniwala ko kasi ba't ganyan siya magsalita? Ba't ganun? Ang sakit kasi. Kasi nga, hindi ko pa naunawaan yung mga bagay-bagay na yun. Maging ako man sa karanasan ko, tumalikod na po ako. Gaya ng mga taong tumatalikod. Na hindi ina-accept ang salita ng Diyos. Hindi ito isinasabuhay. Kasi ayaw kong isabuhay yung ganun eh. Bakit ko isasabuhay yung ganun kung may practical naman na way? Bakit ko isusurrender kung may practical naman? Pero ang gusto ng Panginoon, buong-buo. Buong-buo kang sumunod sa ating Panginoon. Buong-buo kang maniwala sa kanyang mga salita. Buong-buo kang sumampalataya. Hindi lang tuwing gusto mo. Yung mga bagay na iyan, masarap ang ulam ngayon adobo ngayon Pagdating ng gulay, ay hindi ako kumakain. Alam niyo po, nung nasa Pilipinas ako, nung nasa kabataan pa ako, kapag gulay ang ulam, ang sinasabi ko po sa mga tita ko, alam mo tita, favorite ko yan. Pero dahil mabuti akong bata, ibibigay ko sa'yo mas marami. Kumain ka na mas maraming gulay, tita, kasi kailangan mo yan. Ganun po lagi ang sinasabi namin. Pero sa loob-looban ko, hindi ko talaga gusto ang gulay. Hindi ako kumakain ng gulay. Sa salita ng Diyos, hindi po tayo picking. Kumbaga, pumipili lang tayo ng salita na kung saan pipiliin po natin. Lahat, every Sunday kung anong naging preaching, yan po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Dapat natin tanggapin. Amen. Kahit paulit-ulit pa yung preaching, ibig sabihin, may mali dito. Hindi ang Panginoon may mali, kundi tayo na hindi nakikinig. Hindi sumusunod, kaya paulit-ulit yung preaching. Kasi nga, tayo, hindi sumasapat. Hindi sumasapat yung minsan lang. Hindi natin kasi isinasabuhay. Ang Diyos, paulit-ulit niya tayong nire-remind sa mga bagay, sa kanyang mga salita, kaya paulit-ulit po ang preaching. Huwag na po kayong magtaka. Kung paulit-ulit kasi po, hindi po natin na isasabuhay ang salita ng Diyos. Remind po sa atin iyan. So tayo mga gaya ng nangyari, sa binatang mayaman, ang sabi niya, Panginoong Hesus, upang maging ganap ka. Upang maging ganap ka, sabi niya, kinakailangan dito ng surrender. Dahil nga hindi ko may surrender noon yung bagay na gusto ng Panginoon, nag-walk out ako, 3 months, hindi ako nagsimba. Pero ang gusto ng Panginoon, ito ang gusto ng Panginoong Hesus Sa Mateo chapter 19, verse 21 to 22, doon pa rin tayo sa kwento ng mayaman. Sumagot si Hesus, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilihan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sabi niya, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi buhay na walang hanggan ang sinabi ng Panginoong Hesus, kundi kayamanan sa langit. Yun po ang sinabi niya. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. So, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mabigat sa puso. Mabigat sa puso na isurrender. Yung bagay na pinapahalagahan. Ganun po tayo, di po ba? Napakabigat sa puso po natin na isurrender yung mga bagay-bagay. Katulad po pagdating po sa kasalanan. Ang bigat para sa atin. Dahil yun yung mahalaga. Gusto niya magkamit ng buhay na walang hanggan. Maging tayo man po. Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Instead na tanggapin po natin ang salita ng Diyos. Ang ginawa po natin, tumalikod po tayo sa salita ng Diyos. Instead na tumalikod tayo sa kasalanan, ginawa natin, tumalikod tayo sa Diyos. Kaya nga yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus Magsisi ka at tumalikod sa kasalanan. Amen. Upang nang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero marami po sa atin mga kapatid. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus, magsisi at tumalikod, marami po sa atin mga kapatid. Doon lang po tayo sa repentance. Practical pa rin tayo, di po ba? Lumalabas pa rin yung pagiging practical po natin.
Kahit sabihin na natin na repentance po yan. So, paano nangyayari yung practical na kahit repentance na? Pag sinabi ng Panginoon na magbigay ka ng tithes, sasabihin mo sa Panginoon, anong unang mo sasabihin? Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Nandun yung repentance. Pero, wala yung pagtalikod. Yung sinasabing word na pagtalikod, gagawin mo na ngayon yung bagay na kung saan sinabi sa iyo ng Panginoon. Pero dahil hindi natin ginagawa yung pagtalikod, andun lang tayo sa repentance, sapat na tayo doon sa repentance lang. So, practical pa rin, lumalabas. Lumalabas pa rin yung pagiging practical natin. Repentance lang. Wala yung pagtalikod. Lord, hindi ako ulit magbibigay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Lord, again, hindi na naman ako magbibigay kasi may unahin ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Andun lang yung repentance. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, di po ba? Magsisi na kayo, tumalikod. Ibig sabihin ng pagtalikod, yung mga bagay na nirepent po natin, kinakailangan hindi na natin paulit-ulit na gawin. Yun ang tunay na pagtalikod. Kung tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Yesukristo, dati kang manginginom ng alak, sasabihin mo ba sa Panginoon, Lord, isang tagay lang patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Lord, birthday ng aking kumpare, isang tagay lang, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa bawat occasion, umiinom ka. Sa bawat occasion sa inyong tahanan, umiinom ka. Andun yung word na, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Practical pa rin, di po ba? Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng demonyo. So, nagbanggit ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung ganap ka nagsisi, patatawarin kita. Pero, ang problema, kung mananatili ka sa kasalanan, yun ang malaking problema. Kinakailangan, andun yung pagtalikod mo sa kasalanan. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, hindi niya lang sinabing repentance, kundi sinamahan niya pa ng pagtalikod. Pagtalikod. Ang asawa ni Lot, naligtas mula sa bolang apoy, ang asupre, doon sa Sodom at Gomorrah. Pero ano sabi niya? Huwag kayong tatalikod. Pero, nilingon niya pa rin yung nasusunog na bayan. So, nilingon niya, pabalik, yung nasusunog na yun. Ganun din tayo mga kapatid, di po ba? After natin mag-repent, bukas, alam natin sa sarili natin, mauintindihan na naman tayo ng Diyos. Ulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya nga tanungin niyo ang sarili niyo, ligtas na ba ako? Baka hindi pa mga kapatid, kasi nga, dyan pa lang, sa bagay na kung saan, sinasabi ng Panginoon, hindi ka na makaalis-alis. Kasi nga, ayaw mong tumalikod. Katulad ng ginawa, yung sinasabi ko sa inyong tumalikod sa kasalanan, hindi yung tatalikod ka sa Panginoon. Kasalanan ang binabanggit ko dito, hindi ang Panginoon. Kaya nga ang Panginoon sinasabi sa atin ng kasalanan, nang sa gayon mag-moving forward tayo. Hindi tumalikod sa Diyos. Ayaw nating isuko yung kasalanan. Tatalikod tayo kay Lord. Lord, sorry. Lord, sorry. Lord, sorry. Kahit humingi ka ng sorry sa Panginoon, pinapatawad ka niya, pero ang problema, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ka tatalikod sa kasalanan? Ang gusto ng Panginoon, dire-diretso ka. Kahit na paulit-ulit ka sa pagkakasala, kahit na ikaw ay nagkakasala, dire-diretso ka pa rin sa paglakad. Lord, naniniwala ako, Lord, darating ang panahon, mababago ako. Lakad lang. Continuously ka lang lumakad sa Panginoon. Hindi yung nandiyan ka, alam mo sa sarili mo yan. Alam mong sinasadya mo yan. Alam mo yung kasalanan. Alam mo sa sarili mo yan. Lord, di ako magbibigay. Nandiyan naman yung repentance. Pero alam mo yung bagay na kasalanan na dapat mong pagsisihan. Na hindi mo dapat paulit-ulitin na gawin. So, tayo mga kapatid, as a Christian, pinapahalagahan po natin yung pera. Sa ngayon, ayaw nating isuko sa Diyos. Pag sinabi niya magbigay ka ng offering, magbigay ka ng tithes, sasabihin mo alternative. Sorry Lord Sorry Lord
Alternative, kumikilos yung pagiging natin malikhain na kahit yung Biblia. Sinasabi ng Biblia, ang taong taga-salibutan napakatalino mag-isip sa kasalanan. So, pumapasok yung pagiging makasalibutan natin tuwing oras na ng pagsunod sa salita ng Diyos. So, hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Tayo po mga kapatid, mas pinapahalagahan po natin ang pera. Ano po yung sinasabi ng Biblia? Sa huling araw, hindi mo maisuko yung pera, di po ba? Hindi mo maisuko sa Panginoon yung pera na yan. Pero, naniniwala po ba kayo? Pag dumating yung araw ng tatakan, isusuko mo yan sa demonyo. Kung ngayon pa lang hindi mo na kayang isuko sa Diyos yan, sigurado, isusuko mo yan sa demonyo. Alam niyo po kung bakit? Dahil pag dumating yung araw ng tatakan, dahil na nga pinapahalagahan mo nga ang pera sa buhay mo, natural, kumikilos dyan ang pagtatrabaho, kumikilos dyan ang pagkita, kumikilos dyan ang pag-iipon ng pera. Ngayon, sa huling araw, bago mo yung magamit, kinakailangan mo munang patatakan. Kinakailangan mo munang magpatatak. Napanood ko na rin yan sa vlog po ni Brother Vincent. So, kinakailangan mo muna magpatatak na kung saan magkakaroon lang ng silbi ang pera mo after mo matatakan ng 666. So, dahil nga sa panahong ito, mahalaga para sa iyong pera. Hindi mo kayang isuko sa Diyos. So, saan mo yung paglalaanan? So, sa dami ng mga bagay na iniipon mo pera, siyempre, iisipin mo, very useless naman pala ito eh. So, kinakailangan, maggamit ko rin to. Magpapatatak ka. Anong sasabihin mo sa Panginoon? Nauunawa naman ako siguro ng Diyos kung bakit ako nagpatatak. Siyempre, magugutom ako. Paano kami kakain ng anak ko? Paano kami kakain ng mga pamilya ko? Paano kami mabubuhay? Anong gagawin namin? Anong pambayad namin? Anong pambili po namin? Kung wala kaming tatak, maunawa naman siguro ako ng Diyos. Practical, pagdating sa huling araw din. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, as a Christian, sa huling araw, pag dumating na yung tatakan, wala nang halaga po ang pera para sa kanila. Para sa mga tunay na mananampalataya. Pero para sa mga tao sa taga-salibutan, para sa mga Kristiyano na ang kanilang kaisipan ay taga-salibutan pa rin naman, ang pera ay mahalaga sa huling araw. Dahil yan ang bubuhay sa kanila. Pero para as a Christian, mga kapatid, ang pera hindi na mahalaga sa huling araw. Kaya nga, kapag dumating na yung araw na tatakan na yun at hindi ka nagpatatak, darating yung kagutuman. Darating ang kagutuman at yung kamatayan. Pag dumating ang kamatayan, anong sinasabi ng Panginoong Yesus sa Mateo chapter 5 verse 3? Ano sabi niya? Mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, sa araw ng tatakan, wala ka ng ibang asahan, hindi ang pera. Kundi hintayin mo na lang na mamatay ka sa gutom. Mamatay ka sa pag-uusig. Pero as a Christian, na namumuhay sa salibutan, mga Christian na kung saan, kapit ka na ayaw mong isuko sa Diyos. Sa huling araw, magagamit mo yan. Isusuko mo yan sa demonyo, hindi sa Diyos. Kung ngayon pa lang hindi mo kayang isuko yan, maniwala ka, maa-attempt ka. Ma-attempt ka na isuko yan sa demonyo. Kasi ngayon pa lang yung mindset mo, hindi mo na kayang isuko yan sa Diyos. Hindi sa pera. Maraming bagay yung hindi natin kayang isuko. Hindi lang yung pera, mga kapatid. Kundi andyan, yung nakatago sa puso natin, galit na dekada na lumipas. Yung puot, yung kayamanan natin na galit at puot sa puso natin. Yung bagay na kung saan pagnanasa, yung kahalayan, yung pagkasakim, yung pagiging mapagmataas, yung pride, yung pagkahumaling sa mga bagay sa salibutan, yung pagkainggit, sariling pag-uugali, especially yung kasalanan. Hindi natin kayang isuko. Sa harapan ng Diyos, mahirap.
Once na nirebuke tayo at hindi natin tinanggap, ibig sabihin, hindi mo ina-accept yun. Pero kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, sa proseso ng ating Panginoon, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Kinakailangan mo lang magtiwala. Magtiwala at manampalataya ka sa ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 19, verse 26? Hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. So kahit gaano pa katindi yung kasalanan mo, kahit gaano pa katindi yung bagay na kahinaan na meron ka, once na ipinagpasa Diyos mo yan, once na nagtiwala ka sa proseso ng Diyos, once na nagtiwala ka sa salita ng Diyos, sabi nga niya, hindi magagawa ng tao. So ibig sabihin, walang effect yung alternative na iniisip po natin. Ang sabi niya, walang imposible sa Diyos. Si Lord lang makakagawa. Si Lord lang ang makakapagpabago sa atin. Amen. Wala nang iba, mga kapatid. Wala nang ibang makakapagpabago sa atin. Pero ang problema, ayaw nating isuko. Instead na isuko natin, tumatalikod tayo sa Diyos. Nagtatampo tayo. Nagdadamdam tayo. Dadaanin na lang natin sa repentance. Pero kapatid, si Jesus na ang nagsabi, magsisi na kayo tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, dumaan kayo sa proseso ng Panginoon. Hayaan nyo si Lord na magpa-realize sa inyo, sa inyong mga kasalanan at tanggapin nyo ito ng buong puso. At isabuhay yung salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, buong puso, yung pagtalikod natin sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, ito'y bagong buhay. Pero, hindi madali yung kinakailangan. Hindi madali. Kinakailangan po natin magpatuloy. Kahit na tayo ay nadadapa sa harapan ng ating Panginoon, dapat pa rin po tayo magpatuloy. Kung may mga kahinaan man tayo, alam ko po, lahat tayo dito is makasalanan. Lahat tayo dito may kanya-kanyang kahinaan. Pero hindi naman po natin dapat tayo is manatili lamang sa pamumuhay sa hilig ng laman. Alam ng Panginoon yan, na tayo may mga kahinaan, pero hindi ibig sabihin nun, gagawin natin dahilan yun para tayo makagawa ng mga kasalanan. Kundi gusto ng Panginoon, although na nagkakasala tayo, nakikita ng Panginoon, sincerity ka. Lord, patawarin mo ko. Kasi hindi ko napigilan eh. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Naghalit ako. Hindi ko napigilan. Andun yung sincerity mo na nagsasabi ka ng totoo. Hindi yung alam mo na, wala pa. Pinagpaplanuhan mo na. Lord, sigurado, susunod, magagalit ako dun. Gusto kong magalit dun. Pinagpaplanuhan mo na. Hindi yung bagay na, Lord, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Na-attempt ako, natukso ako, Lord, patawarin mo ako. Ando yung sincerity mo ng repentance. Gusto ng Panginoon, magpatuloy ka. Magpatuloy ka kahit na dumaranas ka ng ganyang sakit, kahit dumaranas ka ng ganyang mga pagsubok, magpatuloy ka. Hindi yung sinasadya mo. Sinasadya mo na hindi magbigay, sinasadya mo na hindi magpatawad, sinasadya mo na magalit. Lahat ng yan sinasadya mo. Pero yung bagay na kung saan, patawarin mo. After mo makagawa ng kasalanan, nag-repent ka, patatawarin ka ng Panginoon. Amen. Pero hindi ka dapat nananatili doon. Magpatuloy ka, kapatid. Magpatuloy ka, i-reach mo yung bagay na kung saan, Lord, darating ang araw. Naniniwala ako, mababago rin ako. Darating ang araw, isusuko ko rin ang bagay na ito. Darating ang araw, Lord. Pero naway dumating yung araw na yun na hindi pa panahon. Na kung saan, baka mahuli ang lahat para sa akin. Kasi, kung gagamitin natin yung word na darating ang panahon, baka dumating ng Panginoong Hesus, hindi mo pa rin sinusurrender yung mga kasalanan mo. Baka dumating na ang ating Panginoong Hesus, dumating ng kamatayan mo, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya nga sabi ng Pilipos chapter 3 verse 12, verse 14, hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko na makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yung dapat maging mindset ninyo. Kung gusto nyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kahit dumaranas kayo ng mga
mga kahinaan na yan, magpatuloy pa rin kayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Yesus. Yan ang sinasabi ni Apostol Paul. Ang sabi niya, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. So, mga kapatid, hindi ko na ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano sabi ni Apostol Paul? Isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan. Sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Amen. Di po ba? Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit si Apostol Paul may mga kahinaan din. Pero naka-mindset sa kanya, tinawag ako ni Kristo. Kinakailangan sikapin kong makarating hanggang dulo. Kaya ganun po ang ginagawa ni Apostol Paul. Kahit na siya ay tinawag ng Panginoon, kahit na siya ay may kapangyarihan na magpagaling, may kakayahan siya sa pangalan ng Panginoon sa magpagaling ng mga lumpo at bumuhay ng patay, andun pa rin sa sarili niya yung kahinaan. Pero yung kahinaan niya, alam niya sa sarili niya. Kaya nga sabi niya, hindi. Kinakailangan kong limutin ang nakaraan at sikapin makarating sa layuning nais kong makamtan. Yun yung buhay na walang hanggan. So sinisikap niya na mapaglabanan yung init ng ulo, sinisikap niya na mapaglabanan yung kahinaan niya, sinisikap niya, Lord, bago pa dumating yung kahinaan na yun, sinisikap niya, nagpe-pray na siya. Lord, pigilan mo ako, tulungan mo ako na hindi ako matukso. Alisin mo sa akin itong nasa puso ko, tulungan mo ako, Lord. Amen. Ganun ang ginagawa ni Apostol Paul. Kasi nga, ang mindset niya dapat, ano man ang mangyari, ipipikit ko mga mata ko sa lahat ng tukso na ito, lalakad ako. Diretso lang hanggang sa makamtan ko yung buhay na walang hanggan. Hindi ko po sinasabing wala kayong kahinaan. Lahat po tayo may kahinaan. Pero magpatuloy ka sa hangganan. Ibig sabihin ng hangganan, dulo. Pero huwag mong gagamitin ang kahinaan mo para lang gamitin yung sarili mong way o pangangatwiran sa harapan ng Diyos. Yung sinasabi ko, hindi sinasadya. Repentance dapat lagi. Kaya nga, sabi niya sa 1 Corinto chapter 9, verse 26 to 27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, ibig sabihin, yung salita mismo na pinapangharal niya, sinasabuhay niya rin. Nang sa gayon, may kabuluhan ang pananampalataya niya. May kabuluhan yung pagbiministry mo. May kabuluhan ang pakikinig mo. May kabuluhan yung pagdalo mo ngayon. Hindi ka nawawala sa paligsahan. Hindi yung nakinig ka lang. Wala ka na sa paligsahan. Pumasok na agad yung tukso ng demonyo. Kaya nga sabi niya, hindi ako umaalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, ibig sabihin, after po nito ng preaching, ipag-pray niyo po na, Lord, huwag mong hayaan makuha ng demonyo sa puso ko itong salitang aking tinanggap. Kasi po, mababasa po natin yan sa Biblia. Kukunin ng demonyo yung salitang iyong narinig mula sa iyong puso. Kayang kunin po ng demonyo yan. Yung mga katabi mo, gagamitin, tutuksohin ka niyan. Para yung blessing, yung repentance na ginawa mo ngayon is mawawala. Kaya nga ganun si Apostol Paul. After niya mangaral, after niyang mag-preach, after niya makinig, sinisikap niya, secured yung puso niya na hindi pwedeng makuha ng demonyo to. Dapat manatili ako sa way ng Panginoon. So tayo mga kapatid, sikapin po ninyo. I-secure ninyo katulad ng isang taong magsasaka, nakahukay ng kayamanan doon. Nakahukay siya ng kayamanan at pinagbili ang kanyang ari-arian at binili yung sakahan. Kasi nga doon niya natagpuan ng katotohanan. Itong salita na ito na nagbibigay buhay, ang salita mismo ng Diyos. I-keep nyo yan. Walang pwedeng makakuha niyan. Dahil ang buhay na walang hanggan, hindi ito makukuha sa iyo ng ibang tao. Ibibigay yan sa iyo ng Panginoon.
Dapat ka mamuhay sa salita ng Diyos. So, sabi niya pa sa 1 Corinto chapter 10 verse 12 to 13. Sabi niya, kaya mag-iingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. Yan po yung mga taong iniisip na kung saan sapat na yung buhay nila as a mananampalataya. Sapat na para sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na kung saan kahit hindi na sila mag-surrender, kahit na hindi na sila mamuhay sa salita ng Diyos, sapat na sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ano sabi niya? Kaya't mag-iingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo. Taas ng pride. Nakatayo. Baka siya'y matisod. Pero ano sabi niya? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, ibig sabihin, sa bawat pagsubok, sa bawat kahinaan na meron tayo, alam ng Panginoon yan. Sinasamahan ka ng Panginoon. Kaya nga nandyan yung konsensya. Yung Holy Spirit. Para iparealize sa atin ang ating mga kasalanan. Pero what if? Itong buong preaching na ito, wala man lang tumanim sa puso mo. Itong buong preaching na ito, wala man lang, tumagos lang sa tenga mo yung preaching. Ni wala man lang tumatak sa puso mo. Kapatid, paano ka ngayon magre-repent? Kahit na pinaparealize sa atin ng Panginoon ng kasalanan, kung wala namang repentance, paano tayo patatawarin ng Panginoon? So, huwag tayong tumalikod, mga kapatid, sa pananampalataya. Kung nais natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, manatili ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Manatili ka kung saan ka tinawag ng ating Panginoon. Upang sa gayon, magkamit ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa salita ng Diyos. So tayong lahat is manalangin. Sa mga nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan, hilingin niyo sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi niyo kayang isuko, tulungan kayo ng Holy Spirit. Tulungan kayo ng Panginoon na maisuko ang lahat ng ito. So, sa paanong paraan, tayong lahat ay manalangin at magrepent sa ating mga kasalanan. So, sabay-sabay tayong manalangin. So, kahit na anong ginagawa niyo dyan, magdasal kayo. Saan man kayo naroon, magdasal kayo at isama niyong ipagdasal ang inyong mga pamilya. Yung mga pamilya na kung saan wala pang pagkilala sa ating Panginoon. So ipag-pray natin ang ating mga pamilya na wala pang pananampalataya.